sa pag-share nila ng kanilang testimony at sa mga aral po na naririnig namin sa kanila, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat, Lord, at sa mga hindi po nakapagpapatotoo sa umagang ito, Lord God, ay sa mga susunod na gawain po ay amin naman po silang maririnig, Panginoon ko, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At muli ay binabalik ko na po ang ating gawain sa atin pong Senior Pastor Tay Alex. Glory to God, glory to God. Talagang testimony ay nakaka-amaze talaga si God sa marami niyang kabutihang ginagawa sa buhay ng bawat kamanggagawa. Patuloy lang tayo sa ginagawa nating ito at naniniwala ko maraming biyaya ang Diyos nakalaan sa mga patuloy na nagtatapat sa pananalangin sa kanyang harapan. At sa oras pong ito, tayo po ay nasa platform na po ng Zoom. Salamat sa lahat ng mga naka-join. At right now ay meron na po tayong 21 na mga kamanggagawa. Magpapasok pa lang si Pastor Jan pang 22. Amen. Salamat sa 22 Dawn Watchers na naka-join sa gawain natin sa Basa ng Perfect Church, Worldwide Ministries Incorporated. Pang-anim na taon na po natin ginagawa ito at 81 madaling araw. Amen. Salamat sa kalakasan, sa pribileyo na magamit tayo bilang mga Dawn Watchers sa madaling araw na itong pananalangin. At salamat din sa ating mga tikapanguna dahil sa patuloy nilang kapaintulutan na magamit natin ang social media pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Naka-live streaming na po tayo ngayon. Naka-FB Live na po tayo. At salamat din gamit din natin isang application na OBS para bumato sa Facebook. At salamat sa mga OFW na naka-join na ngayon sa ating Facebook Live. Mga ating kamanggagawa sa POF Bahrain Chapter at ating panguna doon, si Ninang Pemi Marlene at ang ating kamanggagawa din sa POF Egypt. Kasama na po natin ngayon si Pemi Susan, of course, Pastor Roseni, laging on the dot. Okay? Sila po yung mga OFW na naka-join na. Amen. Sa ating gawain sa Facebook Live. Kaya salamat sa ating Bishop, kay Bishop Rosem Nasuelo, kasama kay Pastor Glory, doon sa kapaintulutan na maibahagi natin sa mas marami pa ang gawain ito. Kaya nga sabi nga ni Pemi Marlene, share, keep sharing our FB Live. Amen. Ito po, kailangan talaga maibahagi natin, may share natin. Kahit mapuno na yung wall natin ng ating gawain. At ako'y naniniwala ang Diyos na nabibigyan natin ng parangal. Amen. Kaya sa umaga din pong ito, anong araw po ngayon? 29 na. May dalawang kamanggagawa tayo may birthday. Pastora Perla at si Ninong June na napag-pray namin nung kami ay nag-mission sa Pasig City. May 29 na po ngayon, 2026. Napakaganda po ng topic natin ngayon. Faith sees the impossible things. Nakikita ng ating pananampalataya ang mga bagay na imposibleng, amen, at kung paano natin makikita at mararanasan ang bagay na ito ay itong imposibleng bagay na ito ay pakinggan po natin ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos ngayon. Walang iba kundi si Reverend Dr. John C. Brate. Nax, your turn. Amen. Naririnig po ako. Loud and clear, loud and clear. Naririnig po. Salamat po, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At puri ng Panginoon sa magandang araw po sa mga nasa ibang bansa po na mga kapatiran po natin. Puri ng Panginoon sa pribilehyo ito na tayo ay makapagbulay-bulay, makapagnilay-nilay ng salita ng Panginoon muli. Ayan po natin na ang mensahe ng Panginoon ay maging pagpapala po sa atin ngayon. Puri ng Panginoon at kung kayo po ay may dalang Biblia o kaya basahin po natin dito sa screen ay sa Magandang Balita Biblia, Tagalog po. At tignan po natin yung mga bagay na gustong iparinig sa atin ng Panginoon at hayaan po natin na patuloy i-stretch out ng Lord yung ating pananampalataya. Amen po. Okay, so
Basahin po natin yung ating scripture. Hallelujah. Okay. 1 Kings chapter 18 verse 41 to 46. Okay, sabi po dito sa verse 41, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Amen. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Okay. Verse 42, samantalang si Ahab ay kumakain at uminom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, sabi utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw na pasigaw ang utusan, may nakikita po akong ulap kasi laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. Verse 45, hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Pinagpala po ang salita ng Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, thank you so much for this privilege. At hayaan mo, Panginoon, na sa pagkakataong ito muli makita namin, mapakinggan namin, Panginoon, ang tinig mo upang sa ganun, Lord, sa bawat sitwasyon na nararanasan namin, alam namin, Panginoon, gagawa ka ng mga dakilang bagay sa buhay namin, Panginoon. Sapagkat ito ay gawa mo, Panginoon, sa buhay namin, na kung sino man manampalataya sa inyo, ay gagawa kayo ng mga dakilang bagay sa buhay po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, linisin mo aming puso at isipan, maging malinis at maayos, lalagyan ng iyong salita, Panginoon, at hayaan mo, Lord, ang aming kaluluwa at ang aming espiritu ay patuloy na handang magpatama at patuloy, Lord, magpasubmit, Amen. sumunod ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon. Empower me na magbibigay sa amin, Panginoon, ng motivation, inspiration, encouragement upang patuloy na maglingkod ano man ang mangyari, Panginoon. Yes, Salamat Lord. po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Kay purihin ng Panginoon, ang topic natin ay faith sees. Okay? Yung the impossible things sa buhay po natin. Alam niyo po, okay, sa buhay na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, parang ang buhay natin ay talagang punong-puno eh. Okay? Overwhelming na mga sirkumstansya ng buhay po natin. Minsan may mga mountains sa buhay natin that cannot be moved, na hindi nagmo-move na. Minsan may mga financial crisis, broken relationship, minsan may mga impossible diagnosis na wala naman akong nararamdaman pero ba't ganito yung lumabas sa resulta ng diagnosis, di po ba, sa mga laboratories. Pero ang ating Panginoon, hindi lamang ito wishful thinking. Okay? Amen. It is the assurance, sabi nga ng Hebrews chapter 11, it is the assurance of things hoped for. Di po ba? At sinasabi pa niya, the conviction of things not seen. Kaya yung deklarasyon kanina ni Pastora Sandra, mangyayari talaga yon. Kasi dinideclare niya. Okay? Bukod sa dinideclare niya, back up pa maraming mga prayer warriors. Di po ba? Maging tayo pong lahat. Kaya nga po mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon, we all know that God, di ba, is expert dito ang Panginoon eh. Di po ba? To do the impossible things. Ano yung connection? Ano yung part natin para makagawa ang Diyos
ng mga impossible things. Di po ba? Kagaya yung isang senturyon na nag-aagaw buhay yung kanyang tauhan, pero nung siya ay lumapit sa harapan ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ, tara puntahan natin. Pero sabi ng senturyon na ito, sabihin nyo na lamang po ngayon, gagaling na po siya. Amen. Gagaling na po siya. Diba? At nagulat na mga si Jesus Christ sa kanyang pananampalataya. Pag-uwi ng senturyon na ito, kaya nakita niya yung kanyang tauhan na nag-agaw buhay, magaling na. At tinanong niya kung anong oras. That time na nagdeklara siya na siya ay magaling na yung kanyang katulong, ay nag-manifest ang power ng Panginoon. Amen. Di po ba? Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, sa harapan ng Panginoon, sa tao minsan talagang dumarating yung limitasyon talaga natin. Pero kapag tayo nanampalataya sa harapan ng Panginoon, kapag tayo po ay humakbang sa ating pananampalataya, alam niyo po, yung supernatural move ng Panginoon ay pwede natin maranasan. Amen po ba? Amen? Okay, so napakaganda po yung mensahe ngayon sa atin ng Panginoon. So according po dito sa story na binasa po natin, alam niyo po, na kung saan si Elijah ay nanalangin na magkaroon ng ulan. Matagal na nagkaroon ng tagtuyot sa kanilang lugar. They need rain para sa pagtatanim at maging sa pag-harvest po nila. So, Elijah prayed for the rain. Nanalangin po siya na magkaroon ng ulan. Ngayon, ang tanong po sa atin, kapatid, are you believing for a certain rain in your life? Mayroon ka bang pinaniniwalaan? Okay? At nangangailangan ka ba ng ulan? Okay? Whether it is a house, car, family, promotions, healing, o ano pa man yung bagay na pinagpipray natin, gusto ng Panginoon, tayo ay maniwala kagaya po ni Elijah. Naniwala siya na magkaroon ng ulan. Kaya nga, ang pinakatema po natin ngayon ay how to see and experience the impossible things. Okay? How to see and experience the impossible things sa buhay po natin. Kaya sabi doon sa pinaka-point 1 po natin, sabi doon sa verse 41, sinabi ni Elias kay Ahab, sabi niya, lumakad ka na, maari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagaslas ng ulan. Kaya alam niyo po, isang bagay para makita natin at maranasan natin ang mga impossible things sa buhay po natin. Una, you choose to believe. Piliin mong maniwala. At kapag ka naniwala ka, stand firm on that. Amen po ba, mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon? Nang sabihin ni Elias ang mga katagang, naririnig ko na ang lagaslas ng ulan, alam niyo po, wala pa pong tanda yan na uulan. Okay? There wasn't a cloud in the sky, wala pa po. There was no sign of rain. Yet, si Elijah, pinili niyang maniwala sa harapan ng Panginoon. He chose to believe. At yan din po ang gustong ipakita sa atin ng ating Panginoon. Okay? Para maranasan natin ang mga impossible things sa buhay po natin, in our spirit pa lang, nakikita na natin. Okay? Nakikita na natin. Okay? Kaya nga dito, si Elijah, he saw and heard it. Nakita niya talaga eh. Kaya nga, sa kanyang natural eye, ang nakikita niya ay tagtuyot, barrenness. But he is in his spirit, okay, nakita niya yung abundance of the rain. Okay, nakita niya yung abundance of the rain sa kanyang buhay. Kaya nga, sa kanyang sitwasyon na ito. Kaya sa buhay po natin, sinasabi din sa atin ng Panginoon, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, sabi niya, manalig kayo, natanggap na ninyo iyon. At matatanggap na ninyo. According to Mark chapter 11 verse 24.
Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, this is what faith is all about. Okay, meron kang boldness, talagang titindigan mo, kay pananampalatayanan mo ang isang bagay. No matter what we prayed for, we believe that is already given unto us. Amen po ba? Ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay, isipin nyo, sabi ni Elijah, tumanaw ka pa. 7 times mong uulit-ulitin gagawin ito. Alam niyo po, bilib na bilib din po ako sa kilos ng utusan na ito eh. Okay? Siguro nakukulitan na rin ito, pero alam niyo po ang ginagawa niya, sumusunod lang siya. Sumusunod lang siya. Mare, hindi po ito believer, pero unti-unti natitrain yung kanyang mindset na siya ay maniwala dun sa sinasabi ni Elijah. Kaya sa buhay din po natin, as we believe on the Lord, makikita natin at mararanasan natin yung mga impossible things, pero mahalagang parte po sa buhay po natin that we should come boldly to the throne of grace. Boldly. Okay? Hindi pwede yung yung mahina ang ating loob. Talagang dapat lumalapit tayo sa harapan ng Panginoon with boldness. Okay? Kaya sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At doon, kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit. And praise the Lord, araw-araw, umaga, hapon, kay tayo ay nakakapakinig lagi ng salita ng Panginoon. Hindi pa kasama yung mga ginagawa nating individual na panalangin, pagme-meditate, pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, yun ang maganda kasi kailangan talaga natin ng pananampalataya para kumilos ang Panginoon. At nangyayari lang yan kapag nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Bakit? Isa yan sa susi. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. We need the Rhema word of God para mag-manifest sa buhay po natin. At pag nag-manifest yan sa buhay po natin, kay ngayon naman ay mag-ooperate sa ating buhay. Kaya habang tayo ay nananampalataya sa Kanya. Kaya nga, believe what you have here in your heart, even if what you see is opposite. Kagaya po dito sa nangyari ito. Okay? Kaya nga, see and experience, kapatid, even there's a lack. There's lack. See and experience health. Okay, good health, even there is sickness. Okay, kaya nga sabi dun sa verse 43, sabi ng utusan, wala po akong makitang anuman. Because he is looking with the human eye, natural eye. Ang nakikita ng utusan, no cloud, no rain, just mainit. Siyempre hot weather Pero ang nakikita ni Elias, rain, blessing, healing, restoration, new opportunities, new growth. Yun ang nakikita niya Kaya sa buhay din po natin, mga kapatid po sa Panginoon, huwag natin tignan na minsan ang mga pagsubok na nararanasan natin ay pagpapalos sa atin. Kasi hindi ako sumunod Minsan ganun kasi yung thinking na marami. Di po ba? Kaya nga po, there's a testing talaga yung ating pananampalataya. Kagaya po ng isang gold. Talagang nililinis para maging pure. Ganon din po yung ating pananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ganon po talaga. Okay? Dapat tayo kagaya po ni Elias. Seeing and experiencing the impossible things, okay, to the human eye na nakikita talaga natin. Okay? Alam niyo po, nung nagpakain si Jesus, di ba, nung nakarang na-share ko po ito, nung nagpakain si Jesus ng 5,000 tao, hindi kasama yung sa bilang yung mga babae at bata. Sabi ni Philip, hindi sasapat ang 5 tinapay at 2 isda, but Jesus said, be fruitful and multiply. At nakakain ang 5,000, sumobra pa ng 12 baskets. Amen? Kaya sa buhay din po natin, mga kapatid ko sa Panginoon,
Kaya wala pa man yung ating hinihingi, ipagpapasalamat na natin. Okay, ibig sabihin ang tawag po doon, supernatural. Bakit? Dahil mayroon tayong supernatural God. Amen po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon. Okay? Iwan na natin ang kakaunti mentality. Iiwan na natin yung poverty mentality. I am blessed. Sabi ni Pastora Zen. Hindi po ba? Tama po yun. Okay? We are blessed. Okay? Hindi tayo nabubuhay na parang lucky, swerte tayo. No. We are blessed because we have our Lord Jesus Christ. Okay? Kaya nga, iwan din na rin natin yung hindi sapat mentality. Di po ba? Pagkakasyahin ni Lord. Okay? Ipro-provide ni Lord. Kaya nga, God will make it, kapatid, more than enough if we have faith in our heart. Amen po ba? Kapatid ko sa Panginoon. God can create something out of nothing. Genesis chapter 1. Pinakita po doon. Kaya nga, napakaganda na tayo ay manampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Okay, dahil may inihanda na ang Panginoon sa buhay po natin. Okay, nasa atin po yun kung paano natin kukunin at tatanggapin para ma-receive natin yung mga bagay na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya panampalatayanan po natin. Okay? Kaya nga, point 2, kaya as a bilang transition natin, titignan natin dito sa verse 42, sabi niya, verse 42, umakyat si Elias sa taluktok ng Carmelo, sumubsob sa lupa. Talagang lumuhod siya eh. Hindi lang basta prayer na talagang prayer, kundi talagang nandun yung sincere heart niya, nandun talaga yung pagluhod niya. Sinabi niya sa kanyang utosan, tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat. Umakyat ng utosan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman wika ng utosan. At sabi niya, ulitin mong makapito. Sabi ni Elias, sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utosan. Wow. Di po ba? May nakikita na po akong gapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat. Kaya ang pangalawang puntos po natin, una, you choose to believe. Kaya paninindigan mo talaga yung pinapanampalatayanan mo eh. Pangalawa, watch your declaration. Okay, watch your declaration. Kaya maari negative yung thinking, negative yung sinasabi sa atin ng maraming tao sa paligid, pero hindi yon final. Kaya huwag tayong pasisindak doon. Kasi kung anong sinabi ng Diyos, sinabi niya, mangyayari yon sa atin. At kung anong sinabi ng Diyos, pinaniniwalaan natin, pinapanampalatayanan natin, dinideklara natin, ine-exercise natin yung ating pananampalataya, then God will manifest His glory to us. Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Hallelujah. Kaya nga po, after Elias declared his bold faith, okay, talagang naniwala siya, nag-decide siya, after he declared what he saw in his spirit, kung ano nakita niya sa kanyang espiritu, okay, yun yung nangyari. Kaya nga, pinapakita dito sa buhay sa atin na bantayan din natin yung ating mga deklarasyon. Okay? Sa unang pagtanaw, walang nakitang ulap. Pero makapitong beses, may nakita silang gapalad na ulap sa dagat. Okay? Kaya nga, tinuturo sa atin dito na we should look forward, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay? Kung may mga circumstances sa buhay natin na parang tagtuyot ngayon, lalo na sa mga panahon ito, sabi ni Pastor Josie, alam niyo po, araw-araw, umaga, hapon, dahil walang tubig dito sa Kalapandayan sa amin. Araw-araw, umaga, after ng dawn watch, pupunta na ako doon sa Kalapakuan, sa store. Nag-iigib po ako niyan. Pagdating ng hapon, may dala na naman akong galon yan, pauwi dito ulit. Okay, kung may mga circumstances sa buhay natin na parang tagtuyot ngayon, lalo na ito, sabi ni Pastor Josie, alam niyo po, araw-araw, umaga, hapon, dahil walang tubig dito sa Kalapandayan sa amin. Araw-araw, umaga, after ng dawn watch, pupunta na ako doon sa Kalapakuan, sa store.
Hello po, naririnig po ako? Pagdating ng hapon, may dala na naman akong galit pauwi dito. Hello po, naririnig po? Amen po. Ngayon, layaman ito. Bishop. Sir Josie, nandiyo po. Okay na. Amen po rin ang Okay, Panginoon. Okay, salamat po. Kaya sa buhay po natin, makikita natin si Elias, hindi na discouraged kahit 7 beses na pagtanaw at walang nakita. At makikita natin dito, persistent yung faith niya. Hindi lang siya persistent, nandun yung patience, nandun yung persevere. Okay? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin na nananampalataya sa Kanya. Okay? Na talagang persistent, persevere, patient. Okay? Kaya nga, sa buhay po natin, don't let people talk you out. Don't let doubt discourage you. Amen. Para ma-disappoint tayo. People tell you, ano man sasabihin sa iyo na maraming tao, sasabihin nila wala, malabo, mahina, matumal, mahirap, mahihirapan ka, hindi mo kaya. But people of God, mga kapatid ko sa Panginoon, don't determine our destiny. Amen. Dahil ang Diyos natin, God does everything. Amen. Hallelujah. That's everything. Na kapag nananampalataya ka, gagawa siya. Papakita niya, ipapamalas niya ang kanyang kapangyarihan sa iyo, sa ating lahat. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga, what you hear in your spirit, what you believe in your faith, is more important than any negative words spoken over you. Okay? Kahit pa-down ka nila, kahit pasiraan ka pa nila, okay? Hindi yan final, kapatid. Alam niyo po, mayroon pong isang tatay na talagang matagal na pinagpipray ng buong pamilya, tinawag na rin ang kanilang pastor, hindi pa rin po gumagaling. Mas lalong nag-worse yung kanyang sitwasyon at talagang to the point na umabot na siya sa bingit ng kamatayan. Ngayon po, tumawag po sila ng talagang pastor na ginagamit din ng Panginoon as deliverer, ginagamit ng Panginoon na kinakasangkapan niya. Pag may pinagpipray niya, talaga matindi yung power ng Lord. Pero alam niyo po, nung isang pastor na ito ay hinimok niya ang buong family to pray together, to worship together. Sumamba po sila kasama yung tatay na ito sa buong family. Ang sabi lang ng pastor bago siya pag-pray, dahil na-sense niya yung kanyang spirit, there's something wrong. Sabi niya, kasi sabi niyo marami nang nag-pray sa inyo. Kayo nagpe-pray na rin buong family. Bakit hindi nakakilos ang Lord? Pero sinasabi sa akin ng Espiritu ng Panginoon, Tay, sabi niya, baka mayroon po kayong idiniklara sa inyong sarili or na parang mayroon kayong diniklara sa inyong sarili na hindi nyo pa binubunot. Kaya hindi nag-flow ang power ng Lord kasi nasa inyo mismo. Kaya nasa inyo mismo. Alam niyo po, umiyak yung tatay na may sakit at inamin niya na mayroon siyang sinabi sa kanyang sarili. Kasi sinasabi niya, wala ka naman ng kwentang buhay. Sabi niya, wala ka ng pakinabang. Mas maganda pang mawala na. Parang ganun yung sinabi ng tatay sa buong pagtitipon na ito at nandun yung kanya mga mahal sa buhay. Pero alam niyo po, dahil ang buong pamilya ay talagang lumalaban, siyempre bilang pagmamahal sa kanya, okay, that time talagang nai-release ang lahat ng iyon at nag-manifest yung healing. On that day, yung tatay na ito, instantly naranasan niya yung healing. Amen? Kaya mga kapatid ko sa harapan ng Panginoon, napakalaga po, we should watch out our declaration po sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa buhay po natin, you will hear the sounds of the rain. You will experience the sounds of abundance. Okay? You will see and experience yung mga answered prayers natin. Okay? Kaya wag lang tayong mangamba, wag tayong pabago-bago ng isip dahil hindi talaga makikinig ang Panginoon.
Okay? Kapag ganun po, pabago-bago yung ating mindset. Sabi ni Apostle James. Kaya ayaw ng Diyos na manatili ka lang sa kung saan ka naroroon ngayon o anumang mayroon ka ngayon. Kaya gusto ng Lord to bless you more, to become a blessing to many. Yes, sabi mo dapat maging kontento tayo. But God wants to bless us more so that we become a blessing to many. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Okay? Kaya you have to agree with the Lord. Yes, this is for me today, di ba? Dideklara natin, this job is for me. This promotion is for me. Okay? Sasabihin natin, yung dream house natin, yung dream car natin, di ba? Yung matagal na natin hinihintay. Kaya na matagal natin nararamdaman, yung infliction sa buhay natin, mga sakit karamdaman. Pero, ito ngayon, magdideklara tayo. Okay? Kaya sa buhay po natin, we must be watchful of our words, our thoughts and feelings. Kaya, ang tinuturo sa atin ngayon dito, just remain steadfast, kagaya po ni Elijah. Nanatili siyang matatag. Kaya tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Be watchful para hindi tayo madaya. Okay? Kasi marami pong mapanding lang ngayon sa mundong ito. Kaya tignan po natin, pangatlong puntos at panghuli, sabi dun sa verse 43, kay sa ikapitong pagtanaw na pasigaw ang utusan, may nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat. Ano pong tinuturo po sa atin dito ngayon? Kapag ka may maliit na bagay, mag-umpisa ka na mag-celebrate. Okay? Celebrate small beginnings. Okay? Yan po yung tinuturo sa atin. May gapalad na ulap, man's hand ang tawag yan ang size ng ulap. Kaya sa buhay po natin, don't despise the size of small beginnings. Okay? Celebrate. Maliit man lang yan. Okay? Pwedeng gamitin ng Diyos ang maliit to turn into much. Amen po ba? Yung maliit na yan, pwedeng palakiin ng ating Panginoon. Di po ba? You don't need a lot of people to accomplish your dreams. You just need the right person besides you. Yung tamang partner, yung tamang kasama mo. At walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? Si Esther sa Biblia ay isang orphan who saved Israel. Di ba? The small stone was used by David to slay Goliath. Di ba? David has no military training din. Pero nakita natin yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay ni David. Kaya nga, don't discard the little cloud you see. Yung mga nakikita natin. If there's little hope or even there's no sign of hope, keep fighting. Keep hoping pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Elijah's plan for abundance started from a small cloud. Nag-umpisa yan. Kaya sa buhay po natin, yung mga maliliit na bagay na inuumpisan natin, sabi nga ng salita ng Lord, natutuwa ang Diyos sa maliliit na paumpisa. Natutuwa ang Diyos sa mga maliliit na paumpisa. Di po ba? Kaya nga Elijah's plan for abundance started from the small cloud. Kaya if you are praying for the rain, get your umbrella and expect it. Si-celebrate ka na Di po ba? Start making plans for increase. Kaya mahalaga talaga na stretch out natin yung ating pananampalataya. Salamat, may mga mentors tayo, may mga pastor tayo, may Pastor Alex tayo, tayo Alex natin na talagang ini-stretch out yung pananampalataya natin. Amen. Lahat ng PMS talagang inoobligan, binibigyan ng schedule na mag-preach. Okay? Kaya yung mga chapter workers doon po sa distrito ko din, train ko na rin po sila, lalo kapag katapos na sila yung sermon preparation tsaka powerful preaching, binibigyan ko na po sila ng schedule para mag-preach sa prayer meeting. Training ground po muna nila. At sabi ko, sa mga susunod na panahon, isasama ko na sila sa hayo. Okay? Sasama ko na sila sa hayo kasi
sa mga panahon ito, hindi ko pa pwedeng isama si Pastora Donna eh. Di po ba? Kaya magsasama talaga ako ng mga, magkakadi ako ng aking mga kasama. Di ba? Praise the Lord. Kaya nga, mami naman kong kapatid sa harapan ng Panginoon, okay, start making plans for increase. Celebrate small beginnings. Sasabihin mo, baka bumagsak ka. Pero paano kung pumasa ka? Di po ba? Sasabihin mo, what if mabankrupt ako? Paano kung mag-prosper ka? Tama. Di po ba? That was what Elijah did, ang kanyang ginawa. He celebrated for the small beginnings. Grabe talaga eh. Yung utusan eh, sunod din ng sunod eh. Sunod din ng sunod eh. Pero sabi siguro yung utusan na ito, grabe yung pananampalataya na ito. Grabe. Sabi niya, wala nga akong nakikita eh. Pero siya, mayroon na eh. Di ba? Ganon ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ng 12 years na dinudugo na babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Amen. Gagaling ako. Nung nahawakan niya, anong nangyari? Ang power ng Lord ay na-release para maranasan niya ang kagalingan. Kaya sa buhay po natin, anuman po yung ating mga pinagpe-pray sa harapan ng Panginoon, expect it, believe it, at sa maliit na yan, kay yung prayer na naumpisahan mo pa lang, seed na po yun eh. Kaya nung kami ay nagpapaumpisa ni Pastora Wilma ng gawain doon sa, nire-restore namin yung gawain doon sa La Paz, sabi lang namin, someday magkakaroon ng magandang simbahan dito. Amen. Yun aming pray. Ang prayer pa nga ni Pastora Wilma ay magkaroon pa ng daycare doon eh. Yung kanyang desire eh. Okay? Pero ganun pa man, praise the Lord, bago man pumawala si Pastora, kay nakita niya rin naman po yung beginning nung tinatayo yung church natin doon. Okay? At tuwang-tuwa siya. Okay? Kaya nga nung bago ipag-pray at bago unang Sunday na gamitin yung lugar na yon, pumunta ako doon. At buhay pa po nun si Pastora noon. Praise God. At ngayon talagang pinapaganda ng Panginoon. Di po ba? Kanya-kanya po yung ibang mga kapatiran doon na talagang nagdo-donate ng mga upuan na rin. Someday, air condition na rin po yun. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tandaan po natin yung tatlong bagay na tinuro sa atin ng Panginoon. Faith, sees, and experience the impossible things. Mararanasan natin yung manifestation ng power, ng glory ng ating Panginoon when we decide, when we choose to believe. Okay, pangalawa, kapag tayo ay nagdeklara, kay sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung pinapanampalatayanan natin, talagang idideklara natin yon with boldness sa harapan ng ating Panginoon. Kagaya ni Elijah, makapitong beses mong ulitin, gawin mo pa ulit. Kahit walang nakikita, pero until the end, ay nakita nila yung power ng ating Panginoon, yung answered prayers po nila. Kaya sa buhay din po natin, okay, ano man yung mga prayers natin, celebrate na tayo. Kahit may maliit man lang yan, pagpasalamat na natin sa harapan ng Panginoon. I-celebrate na natin yan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, bilang pangwawakas, sabi dun sa verse 45, pagdakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos na malakas na ulan. Remember this, mga minamarong kapatid. Hindi porket wala kang nakikita, wala nang ginagawa si Lord. Tama po ba? No cloud, small cloud, big cloud, one cloud, many clouds, God can bring rain. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. The Lord can bring rain kahit walang clouds. The Lord can bring healing kahit walang medicine. Yan mo si Pastora Donna. Di po ba? Nung naging pastor na siya, in-stop niya na yung kanyang maintenance. O praise the Lord naman. Pinanatili siyang malakas ng ating Panginoon habang siya ay nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Amen po. Kaya nga, the Lord can bring promotion even without your boss approval. Okay? Isang bagay lang, ang Diyos kapag kumilos,
kaya kang i-promote ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. The Lord can bring abundance, okay, even when you have no bank account. Pwede ba yon? Yes, pwede. Okay, kaya nga our God is not limited by natural eye. He is a supernatural God. Amen po. Kaya nga He sat on the throne. Siya ay nakaupo doon sa trono ng mahabaging Diyos, ang ating Ama na nasa langit. Kaya nga, don't let circumstances discourage you, disappoint you. He can turn mourning into dancing. He can turn sorrows into joy. Kaya si Abraham, kahit matanda na siya, tinawag pa rin siya ng ating Panginoon. Yet, it was not too late. Hindi po nahuli. God can fulfill His promise to Abraham. Same with us. Tandaan po natin, what God started in your life, He will finish. Amen? Tatapusin niya yan. Keep thanking God. Okay? Be grateful sa lahat ng panahon. Your season will come. Darating at darating yan, kapatid. Maghanda ka lang palagi. Get ready for your reign. Hallelujah. Kaya nga, attract abundance of blessing by faith. Kaya lumakad tayo ng may pananampalataya. For we walk by faith and not by sight. Puri ng Panginoon. Ito pong salita niya. To God be the glory. Manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong mensahe na nahayag ngayon. Salamat Lord dahil patuloy mong pinapalakas. Patuloy mo Panginoon ini-stretch out, nile-level up yung aming pananampalataya Panginoon. Na mas lalo pa kaming magtiwala, na mas lalo pa kaming lumapit sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, marami man mga ibang mga circumstansya sa buhay po namin, Panginoon. Pero alam namin, we have a supernatural God na kayang gumawa ng dakilang bagay sa buhay po namin, Panginoon. Kaya Lord, anuman ang pinapanalangin ng bawat isang nanonood sa FB Live ngayon, maging ang mga kasama ko, Panginoon, sa Zoom na ito, Panginoon, anuman ang kanilang mga panalangin, Panginoon, I declare by faith, Panginoon, makikita namin, mararanasan namin ang glory mo, ang power mo, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat, Lord, dahil anuman ang aming pananampalatayanan, anuman ang hihilingin namin sa iyong pangalan, Lord, manalig kami na ito'y natanggap na namin. At salamat, Lord, ipagpapasalamat na namin to. Magse-celebrate na kami dahil alam namin, Panginoon, nangyari na ang mga bagay na hiniling namin sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God, for your manifest glory and power sa buhay po namin. In Jesus' name, Amen. Salamat po. Praise God, praise God. Okay, Peminoy, salamat na sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen. Napagpala po ba